Ang lalaki sa bintana. Pintuan pala. Pasok kami dito. Yes, oo. Thank you, thank you. Babalikan kita. Mayor Pico po yan. Mayor Pico Soto po.
Sige po. Gano'n po kayo? Ron. Ang pogi ni Mayor, ang pogi. Ay, ganyan. Hindi kami natulog. Pari ka ba yung practice natin? Picture kayo ni Mayor. Naka-Mayor na. Picture kayo ni Mayor. Picture kayo ni Mayor. Mayor ko yung glamour. Mayor, di ka piyala. Dali natin yung motor. Sige, kurus siya po. Ayan, oo. Hindi na ba? Bumaya tama lang yung dito. Si Missy. Talaga? Kita ko yung dati makasama ko. Manilinawin ko lang. Alam kong maganda, pero ako po ha. Asan maganda? Asan yung maganda? Ito. Asan? Ito, Rico, tingnan mo, sinasaktan na ako. Ito ang maganda. Number 1 sa buhay ko. Hindi siya papatay ito sa number 2. Hindi sa number, ito talaga yung number 1 sa buhay ko. Ay, wala. Makangal na. Dito muna kami. Ma. Mahal na Mayor Vico Soto. At syempre po ang ating mahal na Congressman Roman Romulo. Ako po ang majority of leader, yung video po masabi kanina, no? Ang init po ng panahon, no? Nag-iiman na po yung mga kasamang sa giting ng Pasig, ako na lang ang hindi umitim. Ito po talaga ang kulay ko. Sobrang memorable sa akin itong lugar na to dahil sa ilog po ako natutong lumangoy. No, dati nilalangoy namin yan dito eh. Nagpapakialog kami hanggang dito sa may barangay Kalawaan. Kaya po naging kulay ilog po ako. Pero alam niyo po, may bibigay. Kanina niyo pa ako sinesenya sa magpapakilala lang po ako ng kaunti, kayo ko lang gagawin ito. Dati po akong writer at isa sinulat ko, noong 2022, lumabas po ito sa Netflix, itong Barangay 143. Nagkataon, ang numero po ng aming mga ulo ngayon ay 140. Kaya bibigay ko na sa ito, Mami. Kanina mo pa ako gustong barilin ng ano mo sa cellphone mo. Alam niyo po, tinanong po kami, no? Ano ang ikakapanalo ng giting ng Pasig? At isa lang po ang sinagot ni Consel Bolta. Alam niyo po kung ano yun? Ang katotohanan na nandito sa Pasig, ang pinakamagaling at pinakatapat na mayor sa buong Pilipinas, Mayor Vico Soto. Tandaan po natin ang salitang tapat. Kahit balik na rin po, ang basa ay tapat pa rin. Kaya hindi po mababago yan. At alam niyo po, isa pa pong katotohanan na nandito rin po sa Pasig, ang pinakamagaling na congressman sa buong Pilipinas, Congressman Roman Romulo.
At siyempre, nandito rin po sa Pasig ang pinakamagaling na Vice Mayor, kaya yung mga narinig niyo pong ordinansa ay naipasa po dito sa Pasig City ang ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. Alam niyo po, totoo rin naman po na talagang kami po ay mga konseher, talagang pinag-aaralan po namin ang lahat ng ordinansa para po sa inyo lahat. Alam niyo po, ang hindi lang po talaga totoo ay yung fake news na kumakalat. Sana po huwag natin paniniwalaan yung mga fake news. So, alam niyo po yung kumakalat na fake news, nakakalungkot. Ang sabi nila, kamukha ko raw si Pico Soto. Huwag niyo po paniniwalaan yun, ha? Hindi po yung totoo. Dahil ang totoo po, ang kamukha ko po ay si Congressman Roman Romulo. sabi ni Simon, mukha pala pa, pamangkin ako, kamukha ko rin si Porta. Pero alam niyo po, isa pong masayang hapon ito dahil gusto ko rin pong ibalita sa inyo yung ilan sa mga ordinansa na ating naipasa. Alam niyo po, para sa mga tricycle driver, siguro kauna-unahan sa buong Pilipinas, libre na rin po ang prangkisa ng tricycle sa Pasig City, wala na rin pong babayaran. Alam niyo po, yung mga vendors, no, dati, talagang hinuhuli po sila. Pinagbawal na nga po ni Simon ang Pogo. Pero yung magtitinda po ng Pogo, ay ngayon ay niligal na po natin. Ngayon po, legal na po. Nakita nyo may mga sticker na po sila. At sinigurado rin po natin na kanila pong kalusugan at kanila tinitinda ay talaga pong malinis. Kaya ngayon po, pati po ang medical check-up ng mga ambulant vendors natin, libre na rin po. At alam niyo po, may mga sari-sari store po tayo, maliliit na sari-sari store, yung kumikita lang po ng 250,000 every year. Alam niyo po, ngayon po, pati po ang permit nila, libre na rin po, wala na rin po silang babayaran. Alam niyo po, may ilan dito, may mga problema rin din po sa pagpapakabit ng kuryente, lalo na po yung mga HOA na hindi pa po sa kanila yung titulo ng lupa. Ngayon po, sa tulong po ni Konsehal Kiko at Konsehal Buboy na taga-District 2, ngayon po, nagsulat po kami ng ordinansa para mapadali rin po ang pagpapakabit ng ating kuryente. Ang dami na pong libre no, sa Pasig City. Lalong-lalo na po, libre po ang mangarap. Kaya po, alam niyo po, patuloy po tayo mangarap para po sa ating mga anak. Kaya po, ang hiling ko naman po sa mga taga-Barangay Kalawaan, baka naman, pwede naman mag-straight gating na po tayo, ha? Pwede po ba? Pwede po. At sana, huwag din po natin kalilimutan ang aming pong numero, number 4 po sa balota. At ang sabi nila, pag number 4 daw po, guwapo. Huwag kayo kontra si Mayor Vico, number 14, pareho kami ng numero, ha? Pero ito po, sana tandaan natin, kapag ganito po, sino po ang naalala natin? Si Mayor Vico Soto. Dahil, maputi. Babalik tarin ko na po, ito po ay maitim na. Sino na to? Si Volta. Ulitin ko po, sino po ito? Dahil? Sino po ito? Dahil? Ay, masakit ko magsalita. Pero kanina, narinig ko bago ko magtapos, happy birthday po at bibigyan ko po sa inyo sombrero bilang aming pangulukas. Magandang hapon po, and God bless po sa inyo lahat. Mabuhay po ang Barangay Kalawaan. Mabuhay po ang mga Pasigenyo. At sana po, at the count of 3, sabay-sabay po tayong sigaw. Both side, giting ng Pasig. 1, 2, 3! Both side, giting ng Pasig. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat po kay Salvota de los Santos. 2013, nung unang napasa yung K-12 law, ang pinangako po sa atin nun, pagtapos ng grade 12, job ready o college ready. Yun yung sinabi noong 2012, 2013. Nandito na tayo, 2025. Alam natin ang totoo. Ang grade 12 graduate, ang trabaho na nakukuha, pwede niyang makuha yun kahit walang grades 11 at 12. Pareho lang ang nakukuha niyang trabaho. Yung kalidad ng trabaho, hindi nag-iba sa isang grade 10 graduate. Ang preference pa rin po ng mga industriya, kahit magtanong kayo, ang sinasabi nila, gusto pa rin nila college graduate or at least nag-second year college. So kawawa po yung bata at yung pamilya ng bata. In-extend natin ng 2 taon, wala namang value added. Yung trabaho na nakuha niya, pareho lang. Kahit na hindi nga nag-11 and 12. Pangalawa, sabi po nila nung panahon na yon, college ready. Eh di ba nagawa ng tracks, may strands.
O magtanong po kayo ngayon sa ibang kolehiyo. Pagka nag-apply yung bata ng engineering, tatanungin po ng kolehiyo, anong strand na kinuha mo? Kung engineering yung apply mo, hindi ka nag-STEM, dadagdagan ka ng subject sa kolehiyo. Pag gusto mo psychology, hindi ka nag-UMS, dadagdagan ka na naman ng subject sa kolehiyo. So hindi lang nagdagdag ng 11 and 12, nagdagdag pa po sa kolehiyo, depende sa kursong kukunin mo. So very unfair po yun. Hindi po naging maganda para sa pamilyang Pilipino. Kaya sa bagong panukalang batas ko, inaamyendan ko na siya. Pasado na po sa amin on third and final reading. Ito po yung proposal ko. Grade 10, mag-graduation muna tayo. After grade 10, pwede na pumili ngayon yung graduate ng grade 10 ng iba-ibang pathways. Kaya nga, pathways bill ang tawag sa kanya. Tapos ng grade 10, unang pathway na pwede niya piliin, pwede na siya magtrabaho. Pareho rin naman po yung nakukuha ng grade 12 graduate eh. Sasabihin po nila ito po yung palusot nila dyan eh. Sasabihin nila, hindi, pakisabi kay Congressman Romulo, ang problema kasi, pag grade 12 ka, 18 years old ka. Pag grade 10 ka, 16 ka lang. Pero tanong nyo po sa mga sa mga empleyado, dahil NC2 lang ang binibigay. Ng NC2 po, ibig sabihin, rookie pa, beginner, kailangan pa bantayan. Hindi rin po nila binibigyan ng full payment. Pareho lang po. Matagal na po sa labor code, nag-aaral pa ako sa law school. Meron na tayong learners in apprenticeship sa labor code of the Philippines. 16 years old, may learners na po tayo. Matagal na po yun. Kaya sabi ko, payagan na natin. Kung gusto magtrabaho, makatulong sa sarili at sa pamilya, payagan na natin. Pangalawa, pwede rin po siya magtayo ng sarili niyang business, maging entrepreneur. Wala namang edad ang kailangan doon. Pangatlo, gusto ko rin po tanggalin kasi yung tech-voc na sa DepEd. Kasi sa totoo, hindi naman expertise ng DepEd ang skills training. Ang DepEd po, academics. Ang tech-voc, skills training. Ang sinasabi ko nga, idiretso na natin, gamitin na natin yung EBET law, yung bagong batas, yung Enterprise-Based Education and Training. Pagtapos mo ng grade 10, maghanap sa isang locality ng industriya na kalidad, yung katulad heavy equipment, animation. Itong mga to, pag matapos mo hanggang NC3-4, malaki ang mabibigay sa iyong salary. Mabubuhay mo sarili mo, pati pamilya mo. Pang-apat po, na option, pwede mag-grade 11 and 12. Pero sabi ko sa DepEd, alisin na yung arts and design. Wala naman pong nag-enroll doon. Alisin na natin yung sports track. Wala rin naman po masyado nag-enroll dyan. Sa totoo, dapat academics na lang. Sa kasalukuyan na 31 subjects, more or less po, mga parang 15% yan eh. So, mga 31 subjects yan. Sa 11 and 12, ang sabi ko sa DepEd, bawasan na yan. Kaysa 31 subjects, 8 subject na lang. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Ano yung 8 subject? Yung 8 subject, ito yung 8 GE subject sa first year college. Yung lahat ng bata, dadaan rin po doon. Pag nag-first year college ka, may English 1, History 1, yun yung i-copy natin sa 11 and 12. Kasi college subject siya. Pag pumasa ang bata, nung 8 subjects sa 11, 12, college subject yun, ibig sabihin, college ready siya. Kasi napasa niya eh. Tapos pagdating naman ng kolehiyo, pwede siyang kumuha ng advanced placement exam para makredit yung 8 subjects sa 11 and 12. Pag napasa niya yung advanced placement exam, na-credit yun, minus 1 SEM. Ang 4 years sa kolehiyo, magiging 3.5 years na lang. Again po, no, yung 8 subject, sabi ko sa DepEd, pwede pa rin magkaroon naman ng, yung 8, yun yung mandatory. Pero pwede magkaroon ng electives. Kasi may mga bata po gusto ng political science, gusto matuto ng lingwahe. Magbigay tayo ng iba-ibang electives, pero hindi siya counted. Pwede ka mag-graduate ng 11 and 12 na matapos mo lang yung 8 subject. Pero meron akong pang-5 na pathway at ito yung huling pathway. Pagtapos ng grade 10,
ang lahat ng graduate ng grade 10, may option, pwede silang kumuha nung tinatawag kong honors exam. Pag pumasa sila ng honors exam na yun, accelerated na sila sa first year college. Hindi na sila dadaan ng grades 11 and 12. Kasi dapat bigyan natin ng halaga, yung K-10. Pag nag-aral ka ng mabuti, naging diligent ka, nag-aral ka, mag-take ka na, mapasa mo, college ready ka na. Accelerated ka, hindi ka nadadaan ng 11 and 12. Yan yung education pathways bill ko po. Ang Sata! Barangay Kalawan, kamusta po kayo? Yung mga nakatayo po dyan sa likod, okay pa ba tayo? May energy pa ba tayo? Kayo pong nakaupo, ayos lang po kayo. Baka gusto nyo tumayo po muna. Yung mga nandito po sa gilid, ayos lang tayo. Grabe, maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Alam niyo, madalas po akong dumaan dito, pero kadalasan pag dumadaan ako dito, walang tao. Kaya nagulat po ako, sabi ko, kukukus kami dun, baka walang tao. Sabi ko, pagdating ko, ang dami nyo na nandirito. Maraming salamat po sa inyo. Dito kasi ako naglalongkat pagpapunta ng San Joaquin. Alam niyo naman po, diba? Imbis na dumaan ako sa barangay. Aray, ito kaso sa iyo. Uy! Madalas tayong magkita, di ba? Yan po. Sana pero sa totoo, kanina pa ako kinakabahan kay ma'am. Kanina pa ako tinututukan ng baril, ma'am. Election ban po ngayon, bawal po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang layo na po ng narating natin. Kung maalala niyo po, noong 2019, naglakad din po kami ni Congressman Roman dito. Opo, 2016 pa lang, tinulungan niyo na ako. Pero 2019, medyo kakaiba po yung nangyari sa ating lungsod. Noong, sige, sandali lang po. Upo muna kayo, Nay. Upo muna kayo. Hindi po, upo muna kayo. Upo muna kayo. Nay, sabi ni Kong Roman, dapat meron tayong GMRC. Kaya upo muna kayo. Upo muna kayo. Maraming salamat po. Ngayon, noong 2019, kakaiba po yung nangyari sa ating lungsod. Nagsama-sama po tayo. Nagsaning puwersa tayo. Nagkaisa tayo para ipaglaban ang tunay at pangmatagalang pagbabago sa lungsod. Noong mga panahon na yun, medyo iba pa. Naglalakad kami ni Kong Roman, biglang may bubulong po sa amin. Dito, Kong, pasensya na, di namin kayo masamahan. Bakit? Kasi baka mawalan ng scholarship yung anak ko. O baka pag Pasko, yung samahan namin, mawalan ng bayong. Diba? Yun yung madalas po sinasabi nun. Alam niyo po yan. Diba? Alam yan. Totoo po yan. Ngayon, yan po yung nilabanan natin. Yan po yung nilabanan natin na kaptura ng pagbugoberno. Fast forward 6 years later po, tinalikuran na po natin yung ganong klaseng mga kalakaran. Inayawan na po natin yung palakasan system, yung takutan system. Paborito ko pong halimbawa yung pamaskong handog na yan dahil dito po naipakita natin na posible magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa ating lahat. Pantay-pantay ang tingin sa bawat isang Pasigeno. Higit pa rito, naglinis din tayo ng pamahalaan. Yung kickback na napakalaki, alam nyo na po yun, hindi ko na kailangan ulitin siguro. Nakita naman po natin na talagang maas yung income ng lungsod natin, bumaba yung mga presyo ng kontrata dahil tinanggal yung kickback, 20% man yan, 30% ano ngayon, 0% ang kickback ng hindi po ni Kong. Lagi po yan, minsan paulit-ulit kong binabasa. Alam niyo bakit? Kasi nakaka-proud na ang gumawa ng lahat ng yan, congressman ng lungsod ng Pasig. Diba sa Pasig, minsan may mga... Ngayon po kasi, nung unang term ko, iniwasan natin yung malalaking infrastructure project. Kasi nag-i-list na tayo ng pamahalaan. Baka masingitan tayo ng hindi magandang gawain. Pero nung second term na, natapos na rin yung pandemya, ayan na, sinimulan na natin yung malalaking project, gaya nung yung para sa danger zones na pabahay, at marami pa pong iba.
mapapansin po ninyo, minsan may mga DPWH project din. Galing sa budget ng nasyonal o sa budget ng nasyonal, DPWH, sa tulong naman ni Congressman Roman. Naglalaan ng pondo ang nasyonal para sa atin. Kung mapapansin po ninyo, maganda yung teamwork ng inyong mayor at congressman na pag may proyekto, tinatanong po namin, kaya ba gawin ng national yan? Kasi kung kaya gawin ng national, tanggalin natin sa budget ng ng LGU para iba yung mapaggamitan natin ng pondo. Ang ganda ng teamwork. Mababalitaan mo sa ibang lugar, minsan nag-aaway yung mayor at congressman. Alam niyo yung sekreto namin ni Kong Roman, ba't hindi kami nag-aaway? Ba't nagkakasundo parate? Wala kaming pakialam kung gawin niya ng LGU, gawin niya ng DPWH, okay lang po, basta maibaba yung proyekto. Alam niyo po yung sekreto namin? Hindi po kasi ninanakaw yung pera, hindi namin pinagkakakitaan yung project. Wala naman kami kickback dyan, kaya kahit sino gumawa, okay lang. Ang konseyo po natin, noong 2022, binigyan niyo rin ako ng mga maayos sama. Ang hirap po kasi na, nasa isang sasakyan po tayo. Yung driver, gustong dumiretso. Pero yung mga pasahero, gustong lumigo. Inaagaw yung manibela. Gustong kumaliwat kanan. Disgrasya po yun. Buti na lang, noong 2022, binigyan niyo ako ng mga matitibay na kasama. Siyempre, ang pinaka-importante po dyan, yung tagapangasiwa ng Sangguniang Panlungsod, presiding officer ng Sangguniang Panlungsod o City Council po natin. Narinig niyo na po yung ginawa niya sa City Council, hindi ko na po kailangan ulitin. Pero napakaganda po ng ginawa ni Vice Mayor na elevate, tumaas yung antas, tumaas yung kalidad ng City Council po natin dahil kay Vice Mayor Dodot Jaworski. Yung mga konsyel natin, karamihan sa kanila, first term, nagtrabaho po kagad. Si Council Volta, nakwento niya yung libreng prangkisa at marami pang iba. Si Councilor Simon, nanguna para tayo yung unang lungsod sa buong Pilipinas na mag-ban ng Pogo. Si Councilor Kiko, sa tulong niya, mahigit 3,000 pamilya na ang natulungan para mapasa kanila yung lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Si Councilor Pau, nanguna para ma-expand yung local senior pension natin. Si Councilor Eric, tumulong para ma-expand natin yung Children's Hospital para maging pang-adult na rin siya. At mula 60 beds, ito yung nakalimutan banggitin ni Vice kanina, mula 60 bed capacity na pambata, maliliit yung kama. Ngayon po, under renovation na yung dating Child's Hope, ngayon medical center na rin po na General Hospital, level 2. 120 beds na po, mula 60 beds at 120 beds. Dumoble yung kapasidad niya, mahigit doble kasi dati nga pambata. At si Coach Paul, ito si Coach Paul, hindi nga nanalo to, pero nagtrabaho pa rin. Siya po yung nagtayo ng CSO Academy ng ating lungsod na kinilala ng DILG hanggang sa national level. Talagang, hindi nga nanalo yan, pero nagtrabaho. Ito po mga kasama natin. Alam nyo, hindi ko naman masasabi na sobrang close kami kahit noon pa. Hindi naman kami magkababata. Hindi naman kami magkakamag-anak. Pero alam nyo ba't nabuo yung grupo? Kasi ito yung mga tao na nakita natin yung mga kaprinsipyo natin. Sila yung mga tao na naniniwala sa direksyon na pinupuntahan natin bilang isang lungsod ng ating lokal na pamahalaan. Hindi po sapat yung mabait lang. Ito mababait naman. Tingnan mo naman si Councilor Simon, mukha naman mabait, di ba? Pero hindi sapat yung mabait. Pati kita mo si Councilor Volta, bait ng itsura. Ba't ayaw niyo pumayag? Hindi, mabait po yan. Alam niyo, hindi sapat yung mabait. Hindi sapat yung magaling. Kailangan kaprinsipyo po natin. Kailangan po dire-diretso tayo. Paigtingin pa natin kung anong nasimulan na natin. Ngayong malapit ng eleksyon, pwede ko pong gayahin ng ibang politiko at mangangako din po ako ng langit at lupa, pero hindi ko na po gagawin yun. Sawa na tayo doon, hanggang mula barangay hanggang national, di ba? Pangako. Ayaw na natin ng ganun. Basta nakita po natin ano yung nagawa, ano yung track record, at kung saan ba tayo papunta bilang isang lungsod. Nakamatayan na ng mga lola, nakamatayan na ng mga magulang, yung mga anak, ilang administrasyon na ang hinabol, never natugunan yung kanilang problema. Finally, sabi ni Mayor Vico, wag na natin tingnan yung mga nagkamali.
tayo po ang nakaupo, tayo ang humanap ng solusyon. Ano kaming tatlong ulo? Ano number namin tatlo? Ano yung sabihin nun? And I love you too. Number 1, Congressman Roman Romulo. Number 4, Mayor Vico Soto. Number 3, Vice Mayor Dodot Jaworski. Straight, giving ng Pasig po tayo. Muling boto ang number 3 sa balota, Vice Mayor Dodot Jaworski. Ina-acknowledge din, nandito ang may bahay ng Astig ng Pasig, si Ma'am Shalani Soledad Romulo. Ang Astig ng Pasig, Congressman Roman Romulo! Magandang gabi, Barangay Kalawaan. Maraming salamat po sa magandang pagtanggap po ninyo sa amin dito. Ito lang po, no? Siguro namamadali na si Vice Dodot. Pero gusto ko lang mabanggit, meron hindi siya nabanggit na napaka-importante. Sa totoo po, si Vice Mayor Dodot ang presiding officer ng City Council natin. Sa City Council po natin, merong inilalaan dyan na pangtulong na 70 million pesos kada taon. Pero ang ginawa ni Vice Dodot para sigurado na hindi matetempt mag-corrupt ang kahit sino, hindi niya pinapahawak yun sa kahit sinong politiko. Ang 70 million yan sa SWAC dumadaan, sa CSWD. Kaya sana po, huwag natin makalimutan, kung si Mayor Vico may good governance, sa City Council natin, pinasok, inintroduce ni Vice Mayor Dodot ang good governance. Maraming salamat, Vice Mayor Dodot. Maraming salamat po. Yung mga nakatayo sa likod, okay pa ba kayo dyan? Baka masyado na po kayong nagsisiksikan. Ayos na kayo. Yung mga nasa labas, mataas pa ba ang energy natin? Ay, yan. Okay lang po kayo. Nakakabaan naman po yung mga sasakyan. Yung mga nasa kabilang side, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Yung mga nakaupo, okay pa ba kayo? Baka gusto nyo tumayo po muna. Maraming salamat. Siyempre hindi natin pwede kalimutan yung mga nakaupo sa upper box. Oh! Yeah. Nay! Ay! Wala tao eh. Takot ako dito. Grabe. Konsi Volta! Ay! Dude! Ano nangyayari dito? Grabe po ang pagtanggap ninyo sa Giting ng Pasig. Maraming salamat po. Ay, yung layo na po nang marating natin bilang isang lungsod. Una po akong bumisita sa Dampa 2016, kung maalala pa po ninyo. Kahit noong 2016, talagang sinuportahan nyo na po ako. Pero noong 2019, medyo kakaiba po yung nangyari sa atin. Naalala nyo naman po yung kwento. 2 days bago ng deadline ng filing ng kandidatura, nagdesisyon po ako na tumakbo para mayor. Kasama si Kong Roman na tumakbo ulit bilang congressman. Noong mga panahon na yun, medyo iba pa po. Hindi pa tayo ganito kalaya. Yan, 2016. Hindi pa tayo ganito kalaya nun. Pag dumarating kami ni Kong Roman, nararamdaman po namin yung iba medyo ilag, medyo natatakot. Madalas po sinasabi sa amin, "Ako, pasensya na, Konsi, pasensya na, Kong." Kasi pag nakita daw na magkasama tayo, yung buong samahan daw namin, wala nang bayong pagdating ng Pasko. At kaya naman yung pamaskong handog na yan, hindi na po sa bayong ngayon, di ba? Nakakatsa na po siya. Yung pamaskong handog na yan, kaya po ito yung naging pinaka-simbolo natin. Paboritong simbolo ko po ito ng pagbabago sa ating lungsod. Kasi ito po yung kitang-kita natin yung pagkakaiba. Ganito rin po yung ginawa natin sa iba pang serbisyo, sa ibang programa ng ating lokal na pamahalaan. Pero yung sa pamaskong handog, talagang nakita natin na napakita natin na posible pala yung ganong klase yung pag-gobyerno.
na hindi yung gagamitin yung pondo ng gobyerno o resources ng pamahalaan para hawakan tayo sa leeg, para takutin tayo na pag hindi ka kaalyado, hindi ka kasama, pag nakita ka sa kalaban, ay tatanggalan ka ng benepisyo. Posible pala na magkaroon ng pamahalaan na hindi palakasan. Yung kung pag malapit ka sa kusina, pwedeng makatanggap ka ng 2 at 3. Pag hindi, wala. Pinakita natin sa pamamagitan ng simpleng halimbawa ng pamaskong handog na posibleng magkaroon ng pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang mamamayan. King of the Bukas atin. Sige po, hanggang hating gabi po tayo dito. Huwag naman, kailangan din namin magpahinga. Naka 15 na graduation na po kami, 3 focus. Maawa naman po kayo sa amin. Biro lang po, alam nyo, kahit alam nyo sa totoo, kahit pagod na pagod po kami. Ako aminin ko, hindi naman ako mahiyang aminin sa inyo na sa totoo pagod po kami. Pero marinig lang namin ang sigawan ninyo, nawawala kagad ang pagod. Ibang klase po talaga. Ang problema lang, may isa lang po tayong problema mga kasama. Dahil sa sobrang taas ng energy ninyo, nawawala yung pagod namin. Nakalimutan ko kung ano yung sinasabi ko. Ay, nako. Yun lang. Alam mo yun. Yung mga sinasabi natin lumang palakaran, ito yung pinuputol natin eh. Kasi hindi na naman bago eh. Di ba, hindi lang sa Pasig. Pero nagkaroon tayo ng pagkakataon para ipakita sa Pasig na yung mga sinasabi sa ibang lugar na imposible ay pwede natin gawin, kaya natin gawin at ginawa natin. Ano po yung tinutukoy ko? Yung mga ibang siglo, di ba? Alam natin, pag malapit ang eleksyon, yung mga kandidato, balak mga kandidato, sobrang laki gumastos. Subukan nyo po, kwentahin ninyo. Pag wala kayong magawa, pag may time kayo, kwentahin ninyo kung magkano ginagastos nila. Magugulat po kayo. Kasi syempre, nakikita natin yung may binigay na bigas, may inabot na 500, o kung magkano man yan. Pero i-total nyo po, bilangin nyo kung ilan yung binigyan nila. Kung magkano yun. Kung magkano ang isang billboard sa C5. Alam niyo ba kung magkano? Hindi 50,000 ang billboard sa C5. Google nyo po. Huwag na sa akin manggaling. I-search nyo na lang po kung magkano, lalo na pag ganitong malapit ng eleksyon. Hindi lang po 50,000 na, wala ka mabibiling billboard, wala ka mararentahan na billboard na 100, 200,000 per month. Wala po. I-search nyo na lang para hindi po sa akin manggaling. Lahat naman, kwentahin nyo po kung magkano ginagastos ng ibang politiko. Mapaisip na lang kayo kasi kung tulong sana, okay lang kung totoong tutulong. Pero ang totoong tulong, walang kapalit. At ang totoong tulong, hindi pinabawi pagkatapos. Nakita po natin ito sa buong Pilipinas, yung masamang siklo. Pag malapit na ilusyon, gagastos ng napakalaki, alam na po natin kung ano i-expect pag nailuklok sa pwesto. Pero tayo sa Pasig, pinutol na natin yung ganyang klaseng kalakaran. Ang mga politiko po nyo ngayon, yung mga nakaupo, pag eleksyon, hindi kami gumagastos na malaki, hindi po kami nahihiya. Hindi kami nahihiya na sabihin, hindi kami gumagastos na malaki. Pero, pag naupo, 3 years, wala kaming babawiin. At dahil wala kaming babawiin, yung puwersa ng kaban ng bayan, buong-buo natin mararamdaman. Hindi po aksidente na sa loob ng 3 taon lamang nakapag-upgrade tayo ng ospital, na doble natin ang bed capacity ng isa sa ospital natin, nakapagpatayo tayo ng cardiac catheterization lab para sa puso, nakapag-expand tayo ng local senior pension kasama na yung mga 4,000 below na SS, nakapag-expand tayo ng scholarship, may Pag-asa scholarship program pa po ngayon na 120 million pesos ang budget sa unang taon pa lamang. Lahat ng yan at marami pa pong iba. Hindi po aksidente na nangyari yan. Nangyari po ang lahat ng yan. At marami pang darating pa dahil hindi po dahil sa akin. Na-appreciate ko po yung sinasabi ninyo pero hindi po kumpleto ang kwento na yan. Pag sinabi nyo lang na dahil magaling ang mayor, 5% lang yan ng kwento. Kasi kung ako lang mag-isa, hindi ko po ito kaya. Kung ako lang mag-isa, wala, bitin. Siguro may magagawa pa rin ako pero bitin po. Kailangan una sa lahat,
nagkakaisa po tayo. Kaya nagbibigay ng lakas sa amin eh. Kasi kung hindi niyo naman ako susuportahan, edi hanap na lang ako ibang trabaho. Pero dahil andito po kayo, naniniwala kayo sa ating misyon, buhay na buhay ang aming loob, ang lakas ng aming loob. At syempre hindi po sapat na mayor lang. Kasi alam niyo, 2019 to 2022, marami rin naman tayong nagawa. Abutan tayo ng pandemya, pero marami pa rin nagawa. Hindi naman tayo nagpabaya ng pandemya. Lahat ng kayang itulong, ginawa po natin. Maraming project nagtuloy kahit na panahon ng pandemya. Pero kung mapapansin po ninyo, 2022, binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama. Mas bumilis po ang takbo ng inyong Panginoon. Kasi, ngayon, pag may problema ako sa seniors, o programa natin sa pension, o sa octogenarian, pwede ko tawagan si Consi Pao o si Consi Simon. Pag may problema ako sa TODA, text ko lang si Consi Volta. Pag may problema sa ospital, minsan hindi pa nakakarating sa akin. Alam na ni Consi Eric. Pagdating sa lupa, mag-isa lang ako, 30 barangay, halos lahat may problema sa lupa. Nung dumating si Consi Kiko, mas mabilis natin na aksyonan ng mga bagay-bagay. Sa CSO natin, gusto natin paigtingin ng pakikilahok ng taong bayan. Buti na lang, nandyan si Coach Paul, natalo pa nga, pero tumulong pa rin. At ang pinaka-importante pagdating sa City Council ay maayos, magaling, matibay ang tagapangasiwa, presiding officer. Swerte tayo, nagkaroon tayo ng maayos, matibay na Vice Mayor, Dodot Jaworski. Sa Congressman, kailangan ko pang banggitin. Basahin niyo lang po yung pamaypay niya. Gaganahan na po kayo. Basahin niyo lang yung pamaypay niya. Sigurado mapaproud kayo na Congressman ng Pasig yan. Roman Romulo po. Mga kasama, pag malapit ng eleksyon, alam ko lagi kayo nakakarinig ng napakaraming pangako. Langit at lupa, mula barangay, city, national election, langit at lupa, pinapangako sa atin parate. Kaya ibahin po natin ngayon, kami po ngayong gabi, hindi po kami mangangako ng kahit ano. Pero asahan po ninyo na lahat ng pwedeng gawin at kayang gawin, hindi na kailangan ipangako pa, gagawin na lang po natin. Maraming salamat, barangay Palaya, lahat ng mga dyan sa labas, mabuhay po ang lungsod ng Pasig.